Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakapagtala ang Department of Trade and Industry o DTI ng mahigit $100 bilyong na kita sa larangan ng export industry sa bansa. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, sa kasalukuyan ay pumalo na sa $103.6 billion ang naitala ng DTI na kabuuang export revenue sa bansa na mas mataas ng 4.8% kumpara noong taong 2023. Dagdag pa ni Pascual na ang naturang halaga ng export revenues ng bansa ay mula sa sektor ng turismo at sa IT Business Processing Management na isa sa mga yumayabong na industriya at sektor sa Pilipinas. Sa huli, muli namang isiniguro ni Pascual na mas pagbubutihin pa ng kanilang kagawaran ang mga naitatalang mga magagandang datos sa larangan ng komersyo upang mas mapaganda pa ang ekonomiya ng Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, nagtala ng $689 million na net inflows investment ang Pilipinas sa buwan ng Pebrero. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ito ay mula sa $1.5 billion na gross inflows at $859 million na gross outflows noong Pebrero. Ang short-term portfolio investment o mas kilala bilang hot money dahil sa madaling pagpasok at paglabas ng pondo sa Philippine market ay karaniwang investment sa mga listed securities ng Philippine Stock Exchange, peso-dominated government securities, peso time deposit sa mga bangko na may minimum term na 90 days at iba pa. Ang net inflow sa naturang buwan ay foreign investors mula sa mga bansang United Kingdom, Singapore, United States, Luxembourg at Hong Kong na may combined share na 89.1%. Ang bansang Amerika naman ang nananatiling top destination outflows ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, naitala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang all-time high na Foreign Currency Deposit Units o FCDU para sa taong 2023. Base sa datos ng BSP, umabot sa $54.4 billion ang FCDU deposit liabilities as of December 2023. Mas mataas ito ng 13.72% kumpara sa $47.85 billion noong December 2022. Paliwanag ng Bangko Sentral, ito ay dahil sa pagtaas ng FCDU Time Certificates of Deposit ng mga resident individuals at pagtaas ng remittances mula sa overseas Filipino workers o OFWs. Ang mga dollar deposit ay 97.4% na pagmamay-ari ng mga Pilipino. Dahil dito ayon sa BSP, malaking ambag ito bilang additional buffer sa Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.